Ayan! Kompleto kami ngayon, ha? Parang kulang pa ng isa para maging Voltes 5, ano? Yan. Pwede. Yan. Bounce. Pwede. Ano ba tawag ko? Bigyan ng mag si Bunso. Bigyan ng mag, tsaka ilalagay. Bigyan ng mag yan. Si Bunso kasi, huli na lang dumating na naman, eh. Bakit kasi ngayon ka lang? Oh, bakit ngayon ka lang, oh? Ay, magiging 3 na yan. Ano mabigyan ako? Sabi ko, ano ko malaki. Speaker pa yan. Bakit sinabi mo nag-audition ako? 2,000 kami nang nag-audition ako lang yun ako. Diba? Ha? Gano'n. Wala pa rin si Bunso na, hindi pa rin siya na si TikTok challenge siguro. Oo nga, oh, mag-TikTok challenge. Meron kami TikTok, ha? Abangan mo Bunso, ang yung TikTok, abangan namin lahat yan. Pumapalo na, ha? Hi all, sabi ni Brent, Red Trevor, ha? Reed Trevor, akala ko Red. Wow. Hi all. Share pa, ha? And then, Yung date natin, 18 na. Oo nga, no? Ay, oo, 11 ko naka-live ko. Ano ka rin ba rin kami mo pa? Halatang-halata na suki si Bibo ng lyrics eh. Okay. clubbing, banda doon natin eh. Sa ano lang tayo, sa may mga parting timog. Ibis, Okay. mga ganyan. Mga Paddy's Point ba, mga ganun? Spice. Okay. May embassy. Yan. Okay. Good vibes, Pilipinas. Ito na po yung Good Vibes Family. It's 18th of July, 2020. And isang magandang gabi at magandang Sabado sa inyong lahat. Okay, ito po ang inyong Papi Melvin Mata. At syempre po, ang inyong Mayora walang constituents, Mayora Mered Safra. Magandang gabi po. So, Good evening. Ako na naman po ang inyong Hanash Princess ng Melbourne. Ang babae hindi na nakawalan ng opinion, May Rivera. Yeah. at ako naman po si Bibo Santos na nagsabing ang buhay natin dapat laging Good Vibes Pilipinas! Boom! Ayan. Marami tayong pag-uusapan yan. Pero Bibo, gusto ko munang batiin muna yung ating mga viewers. Nandyan, we have 24 at the moment. Yes! Wow. Okay, binabati ko si Ian Villarreal Santos, my wife. I love you, ma. Kaya siya talaga, Benamano dapat yung una sasabihin. Arago Blanco, Mark Anthony. Hello, Good Vibes Pilipinas. Si Brent Trevor. Nakaka-good vibes naman ng ngiti. Maraming salamat, Brent. At sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers ng Good Vibes Pilipinas. Huwag kayong huwag kayong mahiya. Maganda yung magiging talakayan natin later. Kumusta, Papi, Mayora, and Mai? Okay naman, eto, hina-high blood. Okay lang yan, ating Mayora. Lumalabas na yung totoo kong edad. So, kailangan ko na mag-ala. Huwag niyo po akong gagayahin, ha? Alagaan niyo po ang inyong mga sarili. Ayan. At wag po kayo masyadong masungit. Kasi ako po ay masyadong masungit. Kaya hina-high blood ako ngayon. Kaya, ang promise ko sa sarili ko, hindi na ako masyadong masungit. Promise. Tatry ko, ha? Tatry ko talaga. Hindi na ako para hindi in fairness, Mayora, hindi halatang high blood kasi lagi kang good vibes. Lagi nakangiti. At yun ang advantage pagiging masayahin eh. Kahit na di nga halata na may sakit ka or what high blood. Pag once na good vibes ka, lagi nakikinig sa Good Vibes Pilipinas, lahat ng sakit ay mai-erase yan. Diba? May healing power ng Good Vibes Pilipinas. Yo! Boom! Boom! Ayan ako, magdahan-dahan ka sa pagsasalita ng ganyan ha. Baka bukas marami na nakapila sa harap ng bahay namin. Prayer.
prayer meeting, gano'n. Oh. And Mayora, Papi, I like yung suot ngayon ni Bunso, red na red. Feeling ko may nag-propose. Nalalaman single. Akala ko monthly period eh. Joke. Boom! Boom! After isa pa lang na advertisement, may nag-propose na kaagad-agad. Ay, nako. Pak na pak, ika nga. Di ba? Grabe. Kamusta Marami Bunso? ka bang nare-receive na mga proposals? Yan. Proposals? Business proposal. Sa Ayan. Ganda yan. intimate proposal yan. Tagal nga eh. Oh my God. Naman. Ganito po yan sa atin po mga tagapakinig na single and ready to mingle. At gusto Yun. ko mag-apply sa posisyon ng pagiging jowa ni Bunso. Ang unang-una pong requirement ay ang inyo pong tax return. Yan. Credit history. Yun. History, ayan. Ako, Hindi. kailangan po yan. Kailangan po yan. At syempre, kailangan din po ang Certificate of Employment. Oh, Yan. syempre. Tapos nakalagay po doon sa Certificate of Employment ang tenure of in your employment. Importante po yun. Syempre, kailangan din po ang inyong curriculum vitae. Yan. At 3 references. At kapag po ay meron kayong police clearance, barangay clearance, Lahat ng clearance. May clearance, ha? Clearance. Wag lang kayong Kami, positive, nagdadala ha? po kami sa lahat na nag-a-apply kay Bunso ay hindi batugan. Ika nga. Yan. Oo, diba? Ang daming requirements, Oo. ha? Anyway, Naman yun. Masala at anyway. Always. And hopefully be productive. Well, productive na ngayon because I'm with Good Vibes Pilipinas again. Yay! Alright, boom! Boom! Siya nga pala Mayora yung ating mga sponsors. Yan. syempre, gusto po nating magpasalamat sa ating mga sponsors na walang sawa, na talaga naman po sumusuporta sa amin. Patunay lamang po na ang binibili naming mga gayuma sa Quiapo ay talagang talab na talab. Maraming salamat po. Sheila, of course, of SD Property, Papi Mel, Andrews of Talier Auto, of course, Attorney Miranda of Miranda Migration, of course, MLB Accounting, MLB Thank You, at syempre Bernardine of Mighty Finance. Ayan. Ako, alam mo, excited ako ngayong araw na to, mga beshi. Bakit? Why, Mayora? Why? Sa araw na ito ay nagkaroon na naman ng bagong milestone ang Good Vibes Pilipinas. Oo nga. Oo. So, sa kabila ng ating mga pagiging busy at sa kabila ng ating mga challenges na hinaharap, syempre meron tayong busy tayo sa work. Of course, we want to spend time with our family. Nakikita pa rin yung commitment ng Good Vibes Pilipinas sa ating community. Ang isang patunay niyan ay pinlansya na po natin ang ating mga paperworks. At so finally, we get our ABS! Yay! Boom! Boom! Ayan. So talaga naman po tuloy na ang pag-arangkada ng Good Vibes Pilipinas. Wala nang makapipigil at syempre paunti-unti pinaplansya natin ang ating mga dokumento para walang duda. Yes. At of course, mapatunayan din natin sa ating mga sponsors at sa ating komunidad ang ating commitment para dito sa ating Good Vibes. At saka mga besties. Saka pala mga besties gusto ko rin pasalamatan yung ating kakulab na si Pinoy na Busog. Kasi we are really at heart kami nagtutulungan sa ngayon. Hindi lang para sa Victoria sa Australian na Filipino community, kundi rin sa mga kababayan natin na sa Pilipinas. And because we are in collaboration as well with 5Bs, with Puso, with Kofovi, and also with yung mga kadamay natin dito sa Victoria, yung ating suporta pa rin sa especially yung GK Australia, and sa mga suporta pa rin sa international students and also sa ating mga future migrants. Ayan, dyan pa rin. So walang hawahan, walang iwanan.
Boom! Oh yeah, oh yeah. Ayan. So, Papi Mayor, binabati ko din lahat ng miyembro ng Couples for Christ. Lagi sila nakasubaybay sa atin. And then I'd like to say some announcement coming from them. Kids for Christ Australia, Zoom As Your Talent. KFCA Talent Show. Just register your entry on Tita Eva 04133-38130 and GCA and chapter heads before July 19. Ito yung talent show ng mga kids, the Kids for Christ. So buong Australia to, Papi, Ate Mayora. So si Elaine ay nag-send rin ng entry. And then July 19, hoping na may Zoom to, mapapanood ng live. So buong Australia to. So binabati ko si Ninang Eva Olivar, si Ninong Noel Olivar, si Kuya Jay Marayag, Rowena Marayag, and also sa lahat ng miyembro ng Couples for Christ Australia, West 1 Chapter, Magdano Unit, and kay aking kumare, vocalista ng Jazz Al Sugar, happy birthday to Liza. Happy birthday, Lisa! Happy birthday! Happy birthday, Mars, ang aking head ng aming household. Dito mes. Hello, shout out din to my mom, mommy, pagaling ka lalo, Ladi, and also sa lahat ng aking kamag-anak sa relatives sa Pilipinas, Santos and Diaz Clan. Michelle, Paula, Camille, and Paulo, and also sa lahat ng member ng Filipino Business Owners Victoria. So, it's a good news. May ABN na tayo, so magtutuloy-tuloy na yan. Yan! Okay, boom! Boom! So, ikaw, any shout out? Any shout out? Bunso? Ako po, hello po sa mga taga-Happy Hat. Ayan! Happy Hello, Hats. pare. Diba? Yun din Kasi yung... last time, sabi nila sa akin, uy, batiin mo naman kami, yung aking mga friendsters na, dahil lahat naman kami doon, family and friends. So, here I am with all my heart. Hello, Ayan. Happy Hat family. Tita Ligaya and Tito June, of course. Of course. Ay, meron pala akong chismis sa inyong mga besties. Go ahead, Mayora. Gusto ko yan. Hindi, gusto ko lang magpasalamat kay Papi Mel Andrews kasi yung isa nating winner. Oy! Oo nga pala. Yung winner natin kasi nung tanda ba ninyo yung ating Oo. raffle, alam mo naman yan si Papi Mel Andrews, committed yan sa atin, na tuwing mansari natin, di ba may paraffle tayo. Oo. Na Talier, from Talier Auto, na ito yung maintenance, car maintenance. So yung isang winner natin, si Henry, na-acquire na niya yung kanyang voucher. So maraming salamat po, Papi Mel Andrews of Talier Auto, sa inyong commitment. At syempre, happy si Henry dyan. Ang balita ko nga, meron pa siyang ginawang video Aabangan ko yan pag makita yung video na yan. At mga walang sawang taga-subaybay, abangan po ninyo tuwing Mansari, meron po tayong paraffle na car service from Talier Auto. Ayan. Ganda yun kasi, di ba, at least, tutulungan. Malaking bagay yun, Mayora, ha? That is, I think, $200 plus. Magkano yun? Mga 7,000 pesos. Wow, grabe. Ito pa ang pinakamaganda doon. At talaga na-appreciate ko sa Papi Mel, ha? Talagang love na love yan si Papi Mel. Kasi kahit biglaan, hindi niya pinahindian. Talaga, maraming. Kasi syempre, di ba, we have to acknowledge din naman na dapat magkaroon talaga tayo ng appointment. Pero kahit walang appointment dahil sa Good Vibes Pilipinas, Papi Mel, talaga naman maraming matindi si Papi Mel Andrews, ha? Bigyan niya talaga ng opportunity. Kasi sabi din naman nung sobrang busy siya, hindi niya alam kung kailan siya may shift sa work, at naunawaan yun ng Talier Auto. And for that, I'm so grateful and we're so happy to have these kinds of organizations, to have these kinds of people who have the same commitment and principle as us. So talagang thank you, Papi Mel! Yay! Mabuhay! Palakpak. And hindi lang yun, Mayora. And because of COVID, and nasa East siya, instead na pumunta pa siya dito sa Maidstone, dito sa High Point, doon na lang siya sa Talier Auto Dandenong pumunta. And meron din silang branch doon. And syempre, since parang charter nila yun, si Mel Andrews na rin nung nag-organize kung paano maka-avail
Si Henry. Meron pa nga ng pala services. akong additional chismis tungkol dyan. Go ahead, Mayora. Ang dami kong chismis, Oo. Hindi lang yun. Alam mo ba kung ano, pagkatapos niya palang magpa-car service, nagpatulong na rin din siya sa kanya sa accounting. Yes! MLB Accounting. Ha? Only one. Oo. Hindi na sayang oras niya, ha? Ano pang masasabi mo, MLB Accounting, di ba? Yeah, pare. Nagpatax ano na pala sana, siya. Henry, nag-enjoy ka. Lahat ng sitwasyon is ideal. Meron tayo dyan siguro na mga tao na meron silang mga maintenance medicine. Hindi nila alam kung kung saan sila kukuha, kung paano sila makakakuha ng mga ganung gamot. O kaya naman may mga tao na nakakaranas ng karahasan sa pamilya, family violence. Meron ba silang matatawagan? Meron ba silang taong nakakausap? O kahit yung simple lang na, na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain, or meron akong naka-schedule na doctor's appointment sa susunod na Lunes, paano yun? These kinds of things. And, especially kung hindi ka naman talaga well-versed or fluent sa pagsasalita ng English, talagang matatakot ka. Kasi, if you don't know the right information, talagang matatakot ka. And I think what you're doing is really good na, trying to give your time to be able to, share your knowledge and translate the language so that more people can be reached. That's good. Yes. Kaya inspire ka ngayon. Oo, kasi when we receive the feedback from them, sobrang nakatulong daw sa kanila kasi they don't have any access. Di ba, bawal nga sila lumabas ng tower, ganyan. So, yung document na yun, naglalaan yun kung paano, how to keep sane during lockdown period, ganyan. And yung iba talaga, as in very thankful for it. I mean, everyone in the tower na on that specific country, sobrang thankful. Kasi just imagine, totoo yung sinabi mo, Ate May. Not everyone is well-versed in terms of speaking English. Kaya for them, it is very, very much helpful. Yeah. And nakaka-inspire kasi alam mo, even though it's just a volunteer work, it's very fulfilling. Sobrang fulfilling knowing the fact that you've invested your time, your effort, yun nga yung knowledge mo on translating a document. Knowing the fact that it would benefit a lot of people who is currently facing so much challenges with this virus. I think it's not something like it's just a volunteer work. It is a volunteer work, This is how you view things. Kasi not a lot of people would do the same thing as you do. I mean, giving your time, giving your effort, because kung yung ibang tao, ay naku, manonood na lang ako ng Netflix. Hindi naman ako kayayaman ko ba yan? Hindi ko naman kayayaman yan eh. There are people like that na I'd rather do other work kasi it could help me pay my bills. But then again, you're putting a part of your time and your talent for the community. And, and that's something really, good. Not just because, wala lang bored ako, but, you're giving it to the people. You're giving it to your community. And I think that's what makes you inspire and fulfilled. Kasi, di ba, hindi lang as I said, hindi naman lahat ng bagay na bibili ng pera. Yun. Correct. And then, Papi, Mayora, kasi isa rin yung pakiramdam, napaka number one priceless na pakiramdam is yung na-appreciate din ng tao nung pinagawan mo ng pabor or kanyari naranasan ko din yung pagmasa during my college days, nagkaroon din ako ng mga medical mission. So, medical mission, pupunta sa isang community, di ba? Pag once na pupunta sa community, syempre kasama din, although kasama sa subject namin yung napakasarap na simple thank you, pasalamat, appreciate, yun yung priceless feeling eh. Kasi yung effort na binigay mo, yung time na binigay mo para sa kanila is nasuklian not only by money, but pati yung fulfillment, yung simpleng appreciation para salamat. Number one feeling talaga sa buong mundo yun. And to add on, unang-una, this is one way of making yourself become a model and responsible citizen. Yes. Kasi, in one way or another, kung titingnan nyo, kung ikaw ay isang magulang at wala ka man lang nagawang, di ba, magandang deeds sa iyong community, wala kang masasabi na may tuturo sa inyong mga anak.
Di ba? True. Anong masasabi mo sa yung anong maituturo mo sa mga anak mo kundi puro negative? Wag mong gagayahin 'yon kasi 'di ba? Pero kung meron ka rin, kung ano yung naranasan mo sa buhay mo at binibigay mo yun sa new generation, mas marami kang yung mga new generation may inspire din sila at mamomotivate ding gawin yung mga nagawa mo. And yun, because you are responsible and 'di ba? Meron kang responsibility sa iyong community, meron kang social responsibility. Yeah. 'Di ba? 'Yun ang maganda doon. Kasi pag wala, puro negative ka lang, 'di ba? Kung ikaw ay isang, 'di ba, pinakita mo sa nung pagkabata mo, naging 'di ba, laman ka ng kulungan, ano in-expect mo sa mga anak mo? 'Di ba? Ano ang gusto mong ituro sa mga anak mo kundi wag mo kong tutularan. Kaya lang yung mga anak mo, may choice naman sila. Ikaw nga dad 'yun ang naging choice mo O ako pa kaya. So, di mo sila ngayon mabibigyan ng magandang example kasi puro negative. Yung example ay pinakita mo sa mga bata. Yes. So, Papi Mayora, Ate May, si Tony Madak, actually, is watching with us. Hello, sir. Kamusta? Thank you for watching. Sir, kumusta po? Kumusta kayo? Hello, and shout out din kay Genesis. Isa rin tong kaibigan ko from Clyde North. Napakamabait at napakamatuloyin din ito. Si Mama Emily Zafra is watching. Good evening sa inyo. Hi, Mama. How are you? Yes. Si Sayam Holo, na nagbigay ng heart emoticons, emojis. Yes, isa na scholar namin sa Gawad Kalinga sa Pilipinas. Hi, Jolo! Hi, Jolo! Maraming fans mo ngayon, ha? Yes. Maraming fans, followers, and admirers, I'm very sure. So, binabati ko rin ang aking best friend, si Letlet. Get well soon, Best. And also sa lahat na naging classmate ko sa CEU. Hello kayo dyan. LK, Diane, Mbeng, Mike, Sir Mikoy, and also sa mga paborito kong professor, si Ma'am Doktora Carmencita Salonga. Hello ma'am, kamusta? And also sa aking batiin ko si Ma'am Marcite. Hello ma'am, kamusta? Ayan, bago ang lahat, Bibo, batiin mo muna si Mama. Yes. Si Mrs. mo, baka mamaya. Nabati ko na Ay, nabati mo na. Sorry Ako pala, batiin ko muna ang aking may bahay na naguhugas ng plato. Sa ngayon, nakaka-impress talaga. Ngayon lang ginagawa niya yan. Happy, ayusin mo. Oo, first time niyang gawin niya, kaya ako na-inspire ako pag ganyang may mga first time na ginagawa. Baka mabatukan tayo. Mami, coffee please. Yan. Dito mag-ayos kayo. Yes, ma'am. Paalala ng inyong besties, talagang napakahirap mapalayas pag winter. Yes, ma'am. Oo. Pag-umulan pa, tandaan niyo ha. Sana kita mag-ulan sa mga susunod na linggo. Delegates. Ay nako, ayaw ko kayong mapalayas dahil Matindi. wala akong extra bedroom sa inyong dalawa. Saan ang mahirap doon? Saan ka matutulog sa kotse mo? Saan ka matutulog sa kotse mo? Bibo? Stay at home. Ay, ano yan, Papi? Anong sabi mo? Saan ka matutulog sa kotse mo? Para kang loko-loko niyan kung inila ka pa ng pulis dyan. Anong ginagawa mo? May kadate ka dyan? O kung wala, nakakahiya kung wala kang kadate. Yan. Di ba? Anong isasabi mo? Anong sasabihin mo? Easy. Yung nakapula dyan, sa bunso. Anong sasabihin mo? May pulis na dumating, isa ka sa kotse, naka-aircon ka, hindi naman, wala namang ginagawa. Buti kung may kadate ka. Siyempre, anong ginagawa mo dyan? Mag-isa ka, ha? O, di ba? Mas maganda yung may kasama ka kaysa wala kang kasama sa Ito kotse. naman ang sinasabi ko naman. Kung napalayas ka nga, okay, meron ka nga kasama sa kotse, may kadate ka nga, palagay ko pugod ulo ka, no? Wag lang, yan sabi ng mga parokyano natin sa Pilipino, ng mga sa Pilipinas. Kahit nakapatong ka na, wag kang aamin. Yan. Yung pang-labing isang utos ba yun? Pang-labing isang Secret yun, 10 and a half. Pang-labing 10.5. isang utos, wag kang pahuhuli. Ayan. Nahuli na nga nakapatong na nga Pang-labing dalawang utos, pag nahuli ka, wag kang aamin. Yeah. Wala. Kala ko 10 lang ba? Naging 12 na sa Wala siya. Boom! Binabati ko ang aking ninang, Ninang Eva Olivo, shout out. Masasayang ka, good vibes. Stay safe, Ninang, thank you very much. And also, sige, Patrick Michael Medina III, kasama namin sa Corpus for Christ. Hello, Pat, regards kay Arcel.
Yun. Ayun, gusto kong pag-usapan natin na mga kabesties yung yung ABS-CBN closure, ha? Kasi hating-hati ang Pilipinas sa ngayon. Hating-hati, lalo na ngayon may nagwewelga pa daw, aside from COVID, magwewelga pa daw dun sa zona ni Presidente Duterte, ha? So, hating-hati, gusto ko magkaroon tayo ng opinion na ganyan, ha? Oo, tama. Ayun, so simulan mo nga, Mayora, muna. Simulan mo muna. Ako na naman. Siyempre! Siyempre. Nako, marami akong mga aspetong tinitingnan dyan din sa issue ng ABS-CBN na yan, ano. Sa hearing, marami mga lumabas na mga issue din na kailangan tingnan, katulad ng may mga allegations ng for example, hindi tamang pagpapasweldo sa mga tauhan. May mga ganong issue, ano, meron tayong mga tinitingnang mga ganyang anggulo. So, ako for me, marapat siguro na tingnan ang paghihiring ay maganda, no, kasi para makita natin yung different aspects ng kung ano-anong mga akusasyon at bigyan sila ng pagkakataon na sagutin itong mga katanungan ito. But for me, hindi ako sumasang-ayon na ipasara yung ABS-CBN sa stage na to, ano. I think they deserve to be punished. Meron silang mga kailangang harapin. So, kailangan nilang gawin yun. But I think to close media network at this particular time, na madami kasing other aspect merong mga pagbabanta na ipapasara sila, may mga lumabas na ganung mga balita, merong mga iba't ibang akusasyon na napatunayan naman nila na hindi tama or hindi wasto. At palagay ko ay very politicized itong issue na ito. Very politicized siya. For me, na sana ay kung ang pulso ba ng tao ang tiningnan, just one representative who voted no and one representative who voted yes doesn't necessarily reflect the decision of his constituents. Diba? Hindi just because halimbawa ako ang House of Representative, I said no just because that's what I felt. Tinanong ko ba yung mga tao? I don't think there was proper consultation, to be honest. Wala it's more of like, okay, so I'm the representative, I represent you, ako ang Kongreso and this is this. But is there proper consultation? Kasi ang stakeholder naman, hindi lang naman sila. Yep. Diba? Lahat tayo stakeholder. Mamamayang Pilipino, stakeholder. Ang investors stakeholder, ang gobyerno stakeholder, ang Kongreso stakeholder. Pero sandali, bakit nung nagdesisyon kayo lang? Tinanong nyo ba kami? Baka hindi. There weren't any consultations. So that's why I am not quite happy with what it is, you know. So kung merong bigyan mo ng prangkisa, pero panugutin mo. Yep. But to the fact that, no, I'm not giving you the franchise, that doesn't actually solve the problem, does it? Yeah, I don't think so. So for me, yes, lahat naman kayo may issue Sige, pero isa-isahin yung ipaayos yung issue na yan. Pero ang hindi sagot dyan, yung ipasara niyo yung ABS-CBN. And that's what I think, no? So kahit pa galit na galit ka sa isang organization or galit na galit ka sa isang business, you know, there are ways to deal with it, not to necessarily close it down. So that's my point of view. I don't feel that there was proper consultation, and I don't feel that there was proper way or proposals to solve the problem, because just simply closing the network doesn't solve the problem, does it? Yan. Yun yung tatanong ko sa kanila. Yeah. Nasagot ba ang problema? Well said, Mayor. B-boy, ikaw muna, bago si Ayan. Okay. On my part naman, first and foremost, I feel sorry sa mga nawalan ng trabaho. Mga Pilipino nawalan ng trabaho, especially sa Pilipinas. Yan mga kapwa ko artista na, mga star circle dyan. Diba?
yung mga lahat ng empleyado ng ABS, I feel sorry for them. Nangyari sa kanila to. Wala rin may nagkagusto nito na sino ba naman may gusto mawala ng trabaho. Siyempre, especially right now during pandemic. And then, so may mga nilibag na batas din ang ABS-CBN. Tama si Mayora, di ba? So, kaya siguro nagkaroon ng issue. Diba? Kaya nagkaroon sila ng issue regarding sa mga, kaya siguro sila napapasara. So ang nangyari kasi right now, parang lumabas nga politics, diba? From the way back then, kung susumahin mo, yung history din ng ABS-CBN, hindi lang naman sila napasara ngayon lang eh. Napasara din sila before. Diba ng panahon ng martial law yata, I think, diba? So, from the way back then, yung history, and right now, napapasara sila ulit, I think hindi rin sila magiging permanente na sarado. Siguro, in my part, politics, pagkatapos siguro ng rehimen nito, kaya President Duterte, I think sa susunod na magiging presidente, kaya ulit magbukas ulit yan ng ABS-CBN. On my part, kasi coming from the history, nakita natin, kaya naman makabalik, ika nga. Pero, it's a good lesson din na sa lahat ng mga broadcasters, sa lahat ng media, nobody's above the law, ika nga. So, wala kang rights para abusuhin din to. Same as the politician din, sa mga politician, wala ka ring rights para abusuhin dito to. So, same scenario din to eh. So, kanya-kanyang din to, balitaktakan. So, I believe, maybe right now, napasara sila ngayon, pero sa next president, I think kaya pala makabalik niyan. So, huwag tayo mawala ng pag-asa, ika nga. Totoo. Ayan. Thank you. Ayan, Mai. Ikaw muna. Bunso, Well, for me, I agree with both of you. Kay Ate May naman, 2 points lang. Timing is not really right. Kasi appropriate ang media. I mean, necessary ang media at this point in time, especially sa Pilipinas. Kasi most of our countrymen depends on the news talaga, on television. And a lot of us actually grew up with ABS-CBN na, di ba? Well, totoo din na may mga nilabag silang law. At some point nga lang, dapat pre-practice din nila yung opinion ng bawat isa. Then again, the network itself violated some laws naman. And some of the reporters actually really parang tinarget nila yung specific politicians, making them bad image somehow in the eyes of the Filipino people. But then again, with the government itself naman, given with their rights, they shouldn't have used that on their advantage. Kasi doing that, closing the network, just added on the problem itself. Tama si Ate May sa sinabi niya na it wouldn't solve anything na pinasara niyo yung network. Maraming nilabag na law si ABS-CBN, well, at the same time, political-wise, madami din namang nilabag at some point kasi nawalan nga ng trabaho yung mga empleyado ng ABS-CBN. And I know some friends who's working in there, di ba? Hindi talaga siya. The timing is really not appropriate. They could have set limits lang na, okay, these are the things you should follow if you want the franchise lang to be renewed. For example, give them 1 year, diba? Just to cover everything, pero hindi nyo pwedeng sabihin yung mga ganito. Centralized news. The government could have take advantage of the network and its viewers. Na parang, okay, we will renew your franchise, but then again, these are just the things that you have to broadcast. They could have done a democratic approach wherein the government could have said na, okay, we will set things aside with this. We cannot give you the 25 years franchise that you are actually asking us. We can just give you a year, for example. But on that year, prove to us why do we need to renew your franchise for another 24 years. Diba? So, ayun, medyo hati din ng aking opinion at the moment for that. Kasi when you see both sides, ABS-CBN could have used the government and the government could have used the network itself. Unity should prevail sa Pilipinas lalo ngayon. Ang daming magugutom, ang daming nawalan ng trabaho. Whenever I talk to my family, parang palagi nilang sinasabi na ramdam na sa probinsya yung, kasi I'm from Tarlac, ramdam na sa probinsya yung parang epekto ni COVID. Kasi nga yung mga nawalan ng trabaho sa Manila, umuwi na ng probinsya.
Eto mga taga Manila na to, for example, they didn't know asymptomatic sila, exposed pala sila sa COVID. Pagdating nila sa probinsya, di ba? Virus spread. So, then again, it's just a matter of really good talk lang sana between the network and the government, setting aside, profit-wise, conflict of interest or whatever, and use both powers to unite the Filipino citizen. Pero things happen this way, and it kind of really sad for us na nasa abroad, diba, knowing that our own country is like that at the moment. Ayan! Magaling! Ano na tayo, may mga mga reaction na tayo. Ayan. Oy, pwede mga viewers namin mag-react naman kayo kung anong masasabi nyo para meron kami basa mamaya. Opinion to, walang mali sa mga opinion nyo. Kasi itong topic na to, talaga, sabihin ko sa inyo, walang malit, walang tama dito. Yes. Okay, kaya nga hati yung... Okay, so sabi ni Marvin, bye sa Abalos. Pa-shout out naman dyan, Lodi May. Ha? Sabi ni Sharon Janelle, go Ate May. Puso na green. Ba't green? Ha 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 ha. Yes. Okay. Ay, si Sharon naman ang aking ka-university and ka-marketista na nasa New South Wales. Ayan. Kumusta dyan sa New South Wales? So, may Papi Mayora, Ate May, si Noel Olivar. Marami silang nilibag na batas kasama yan ng Stapa. Ayan. Pag anuhin natin yan, ha? Ito naman yung aking point of view, ha? So, actually, yung sabi nga ni Mayora, this is really political. Ding! Which is true. Political. Because what? Kung ibang partido to, dalawa lang naman ang partido dyan sa Pilipinas eh. It's either Duterte or Dilawan. Yun ang sinasabi nila. Di ba? Kung Dilawan to, walang problemang ABS-CBN. Tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Yun yung number 1 na tama. Okay? Ang isa pang sabi ni Bibo, mali ito kasi walang wrong timing. Di ba? Nasa COVID tayo. Di ba? So, hindi mo rin masisi yung pro ABS-CBN kasi talagang mali, ipasara sila, di ba? Which is pupunta naman doon kay May na should have been given a more democratic. Sasabihin natin kung ano yung democratic. Democratic is a government for the people, of the people, and by the people. So, kaya doon din nilalabag ng Duterte yung proseso. Which is why, bakit kung really itong ABS-CBN is a corporation, why hindi yung taxation department ang humusga sa kanila, hindi yung Senado. Diba? Why is it that the Senate and the representatives are the ones who are chasing them instead of the department na talagang sila ang maghahanap ng butas? And why is it that kailangan pagbutuhan ng kongresista? Diba? So, this is a business. Bakit hindi nila mapaalis-alis yung ibang Chinese, diba? Because this is really political. Okay? So, now, ang isa pang dito, maraming nilabag yung ABS-CBN. Oo, maraming nilabag yung ABS-CBN. Kaya kailangan silang ma-penalize. And also, marami din yung mawawala ng trabaho kung sila ay maipasara, which is nangyari ngayon. So, wala kang tulak kabigin eh. So, kahit mag-asawa, kung yung isa pro GMA, yung isa pro ABS-CBN, magpapatayan. And that's the problem with the Philippine government at the moment. You've let the people magkaroon ng quarrel. Ginawan mo sila ng issue that you are the ones who are solving the problem. Ikaw dapat ang nagbibigay ng calmness sa gobyerno mo. 'Di ba? Dapat di mo sila binibigyan ng stress. Na instead na magtutok sila sa COVID, ngayon ang naging issue ng artista, probinsyano, wala nang, 'di ba? Wala na silang probinsyano. Yung isa naman, tama lang 'yan, magsara ang ABS-CBN. Syempre, maka Duterte. Syempre, yung mga hindi naman masabing lahat yan ng nasa ABS-CBN makidilawan. Karamihan din dyan Duterte. Because sila ay naapektuhan, kailangan din nilang kumontra sa gobyerno.
So, ngayon nagkaroon tayo ng dalawang grupo, which is pro-ABS-CBN plus Dilawan, di ba? Lalong dumami, and yung Duterte administration. Which is sana, tama yung sabi ni Mai, mali yung management ng proseso. Which is, we need to control. The problem with the government is we need to control, but we are the ones who are going to take charge. Kung kinontrol nila, okay, ganitong gagawin natin, kayo pa rin ang mamamahala, pero, di ba, mayroon lang kayong palugit. Sabi natin 2 years, 3 years. Kaya lang, natatakot sila kasi after 3 years, mag-election na naman. Di ba? This is really political because they need to do this now instead of doing that after next year, after 3 years. Because this is another election. We are looking for elections. This is political. And kung talagang matino ang management, di ba? Kung ako ang gobyerno, okay, pasara kita. Pero unlike na dito sa Australia, magsasara ka, but we will take responsibility for your employees. Yung mga mawawala ng trabaho, bibigyan ko ng benefit. Di ba? Kung 6,000 man yun, mayroon akong jobs dito, dun kayo. Instead, iniwan ko sila na hanging. Drop them like a hot potato. Talagang inano mo eh, parang ang nangyari, ABS-CBN ka kaya, ibabaon kita, at tapos tatapak-tapakan pa kita. And that's the reason why masakit sa loob ng mga Pilipino, lalo na yung intelligent people, yung mga walang political, yung hindi talaga political, yung mga intelligent people, nag-iisip yan, bakit ganun? Hindi na kayo naawa, okay lang, na ipasara nyo, pero sana, binigyan nyo ng trabaho, because kayo ang may cause ng problem. Kung hindi nyo kayang bigyan ng trabaho, ba't di nyo muna itinuloy hanggang 2 years para at least yung mga ibang empleyado makapaghanap ng ibang trabaho after a year. At ang pinakamasama pa dito, because of my freaking, di ba, dating gobernador namin na nasa Bicol, which is sabihin ko na El Rey Villafuerte, sabi niya, we can take charge of ABS-CBN's resources. Di ba? Di ba? Marami ang gusto niya mag-take over ang gobyerno sa ABS-CBN kasi para what the heck? Di ba? So that means nakita na namin yung motibo nyo na you really wanted to take charge of ABS-CBN itself. Nakita tutuloy ng Pilipino na mayroon kang motibo sa ABS-CBN. Is you want that government will take over ABS-CBN, which is very unlawful. Hindi to democratic. And sabi ko nga, since political to, they need to do that today kasi after 3 years, mapapalitan na naman sila. Di ba? And that's yun yung balance. Di ba? Hindi kami galit dito. Although, nabigyan namin kayo ng point of view kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Ang problema, ba't tayo nag-aaway-away because of that? And the government, hindi ABS-CBN, okay lang na ipasara ang ABS-CBN, I don't care. Basta't bigyan nyo ng trabaho, yung mawawala ng trabaho. Because yun ang mga, yun talaga, yung ABS-CBN mayaman yun eh. But yung mga taong talagang kailangan hugutin from there, yun ang dapat. Ang matindi pa nun, wala akong yun ang matindi, mga senador pa nagsasabi eh. Bahala kayo. Maghanap na lang kayo ibang trabaho. Hindi naman ako sa ABS-CBN. What? Yeah, exactly. What kind of leaders are you? Na kailangan gawin, yun pa rin ang, di ba? Nakakaawa yung, tapos sabihin nila, okay lang yun, maghanap kayong trabaho. Kasi hindi kayo kasama sa statistics. Pero kung kayo, kung meron tatlo doon, na tatlong mga, sabihin natin, 2 lang na mag-asawa nagtatrabaho sa ABS-CBN. Meron kang pa-college, wala na. Bye-bye college, bye-bye high school. Paano kung meron kang pinapagatas? Yun! Ano ko ikaw, Okay, yung college kasi pwede mo pang sabihin, nak, pasensya ka na ha. Ngayong semester, di ka muna mag-aaral. Yung pinapagatas mo, pwede mo sabihin, nak, huwag kang iiyak ha. Oo, magutom. Unang dede, nak ha. Tsaka yung tsaka yung mga tsaka yung mga business establishment sa paligid ng ABS-CBN kasi gimikan yun sa Timog eh. Yung mga Gilligan's, White Avenue, yan, yung mga Pasay.
Paano yung vendors? Yung Street mga, vendors. So, Papi Mayora, merong mga mga reaction si Ninong Noel. Ang sinabi niya, expired na ang nagkataon lang, civil ang papalapansin, mga abusado sila, tama na yan. Sinample na nga niya si FPJ Sabi nga ng FPJ, dapat ka ng kalusing. Yun. May circulation fee ang mga yan, huwag kayo mag-alala. Yan. Hello, Ninong Noel. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon. Okay, so yun. Ayan, marami pang marami pa tayong May, pakibasa yung ating mga hinaing, mga reactions. I love it. Sabi niya, timing isn't right, tama. Nag-add lang sa problema ang pagpapasara. Lumobo ang unemployment rate, madadagdagan ng magugutom at mangangailangan ng suporta tapos wala naman plan ng government. Tama. Ito. Okay, si Arago Blanco Mark Anthony. Kawawa naman yung mga empleyado ng ABS-CBN. Halos 11,000 ang nawala ng trabaho. Pati na mga pamilya umaasa sa kanila. Alright? Si Kumare, si Ate Ligaya is watching. Ayun. Kaya nga sabi ko, wala namang problema kung ipasara mo yan. Mayayaman na yan eh. Pero nakakaawa yung nasa gitna ng laban. They are the casualties of this war. Yun yung doon. So wala nang problema. Okay lang yan kung kalusin na sila. Walang problema dyan. But the problem is, binigyan nila yung problema, yung community. And aside from COVID, na tinatamasa na natin, na dapat nagbibigay sa atin ng konting saya, 1,000 tuwa, itbulaga, di ba, mga ganon, na mga libangan, na mapanood sa TV, kaya nagkakaroon ng mental, di ba, nagkakaroon ng depression, because wala nang mapanood eh. Not the right time. Hindi lang yan. I think, yun yung sinasabi ko kanina. But closing of ABS-CBN, did it address those issues that were being, given to them, di ba? Nasolve ba? Nanagot ba sila? Nasolusyonan ba? Nasarado na? Tapos na ba? Yung pag-uusap natin? Hindi pa eh. Wala namang nasagot. Wala namang kayong ginawa. What kind of, procedure should be done? Alam mo, yun nga yung sinasabi ni Papi, mayaman itong mga ito. Paano kung gumawa sila ng bagong korporasyon? Yeah. It's very easy. Apply for something new. It's very easy. Tapos, yung mga dati pa rin nilang ginagawa, gagawin pa rin nila kasi hindi nga nasolusyonan. Hindi naman na-solve eh. Dahil, akala ba ninyo, dahil sarado na, natapos na yung problema, nandun pa rin yung problema eh. Nandun pa rin. Binindin nyo lang. Binaon nyo lang sa lupa pero hindi nyo sinolve yung problem. And that would keep on happening over and over again. Diba? Kung hindi tayo magkakaroon ng mas systematic na approach sa ganitong klase ng ganitong klase ng problema. Parati na lang ganyan. Pag bago ang presidente, di bago na naman din. Pag, pag bago ang nasa Kongreso, pag bago ang nasa Senado, di bago na lang din yun. Huwag na nating balikan, mag-move on na tayo. Hindi pwedeng ganon. If you want to have a progressive country, you have to deal with your problems because that is progress, di ba? Para pag na-solve natin yung problemang ito, may progress. Hindi yung babalikan na naman natin siya, paulit-ulit, pabalik-balik. Ubus ang oras, ubus ang panahon, ubus ang pondo. Kung nasagot natin itong problema na to, dumating ulit itong problemang to, ay alam ko na kung anong gagawin dyan kasi na-solve ko na yan noon. Pero ito yung problema, hindi ko siya na-solve, binaon ko siya sa lupa, dumating na naman, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. And that's why we are stuck, Hanggat hindi mag-iisip ng ganyan ang ating mga public servant, we are not going to be progressive. That's why we're so sick of trapo. We're so sick of traditional politicians. We need to have innovative, smart, intelligent, thinking leaders, diba? Nahay na naman ako. And don't get us wrong. Don't get us wrong. We love Duterte. We love Duterte, di ba? Wala kaming partisan dito. We love Duterte. BP. We are not even Dilawan here. Wala kami, hindi kami Duterte. And yan ang problema sa political kasi once na partisan ang isang tao, that's why alisin natin yung partisan. Kasi nawawalan tayo ng reasoning. Kung ano yung sinabi ng partidong to, ginudus na natin. Alisin natin yung partisan. Tumingin tayo sa puso at saka sa isip.
Di ba? Tingnan natin yung ano yung sinasabi ng puso natin, na feeling natin dito sa mga nangyayaring to. Hindi na pag sinabi ng itong partidong to, ng DDS, na ito nang susundin mo. That is the problem with the Filipino culture of politics. Yun dapat ang inaalis natin. Di ba? And tama, sabi nga ni Shaira, they must have forgotten that yung 11K plus employees are ilan sa nagpapasweldo sa kanila through taxes. Di ba? Eh di kung talagang pasaran nyo na rin lahat. Di ba? Because, syempre, yung GMA ngayon, nagbubunyi. Di ba? Oh, yeah. Because you've erased the competition. Nawalan tuloy ng competition yung mas maganda yung may competition kasi may kapamilya, may kapuso. Diba? Mas maganda yung may competition because we have choices. Binibigyan tayo ng choices. Kung wala kang choices, that's a monopoly. And it also make the network more competitive. Yes. To give you better programs. Yes. Diba? Kapag may competition ka, hindi ka kampante eh. Kailangan, you make things better. Kapag walang innovation, walang creativity, you have to think like that. People have to start thinking like that. Mm-hmm. So lahat ng mga viewers po natin, pwede po kayo magbigay ng input. Ang galing. Palakpakan mo na natin! Mabuhay! Ganda lang natin, tsaka we are very happy for your inputs. Yes. Magsimula last week nung dumating si Bunso, ang daming inputs natin, which is very heartfully anong sabi niyan? Parang nakakastaba ng puso, na kayo ay interactive, ha? Yan, ganda. Mas gusto ko nga nagpapalitan ng ng opinion para talagang mainit na tsarakiyan. Boom. Ayan. Okay, buhay. Mabuhay. Ako, ABS-CBN, ano pa pag-uusapan natin? Moving on na tayo. So, pwede natin ipasok yung mga yung mga lockdown experience natin. Ano ba yung explain yung lockdown ninyo? Papi Mayor Mai. Si Mai muna. Mai, ikaw muna. Mas busy ka sa amin. Lockdown? The usual work, school, volunteer activities. And boyfriend. Yeah. Boyfriend and searching for true love. Yeah. Oy, ayoko ng mga ganyang friends kasi na kay Jada Pinkett Smith tsaka kay Will Smith hanggang ngayon. Na high blood ako doon Ano ba nangyari doon? Chismis yan Bibo, di mo alam yung chismis na yon. Di ba itong si Jada, asawa ni Will Smith, meron siyang parang podcasting din, Red Table. Umamin siya na nung karoon siya ng konting separation ni Will Smith, I think 2015-2016, nagkaroon siya ng ibang relationship to a 24-year-old. Na barkada ni Jay nung binata nila. So, inamin niya 'yon sa public. Sa harap ni Will Smith. Oh my God! And it was so awkward, It was so, what? 50 Cent get angry, y'all. Yeah, 50 Cent, lalo na si 50 Cent, tsaka sino ba yun? Sabi na, ang dami nilang reaction about doon. Pero, ang sarap pag-usapan, pero dun, saka natin pag-usapan yan kasi mainit na baka biglang atakihin si Mayora ngayon. Correct. Iba pa naman yung mga iba yung mga doon, iba yung mga statements doon Mayroon akong nabasa sabi ko nga kay Papa Joey Garcia, yung Bicolano nating international student dito Sabi ni Jada is parang don't make your marriage interfere looking for your love. What the hell? Sandali lang. Nakakainit ng ulo yan, Oh my God, man. Really? Bigla akong high blood. Oh, don't let your husband interfere you for looking for true love. What? Sabi naman ni 50 Cent, di ba? Don't let her keep SSIT in public.
Oo. Sinabi ni 50 Cent, in the club. Yeah, baby! Maganda pag-usapan yan next week. Pero, Next week. kasi marami pang ano ngayon eh, mainit-init pa. Ayoko muna, baka mayroon magandang balita, baka malagdagan eh. Kaya, pero maganda tong pag-usapan, lalo na sa ating mga international students. Yung, lalo na yung mga pamilya sa Pilipinas, sa pagdating dito, naging binata at dalaga. So, ito po ay na-radyo ko na last time, ha? Merong ano sa, di ba, na ano mo dati? Na merong isa talagang international student na Oy, mahirap namang mag-judge, pero pakinggan natin ang mga kwento nila kung may. Oo, meron. Pero sabi ko, hindi natin sila ni judge, pero I gave her a big hell of advice. Yeah. No, I gave her a Okay, big continue, Mai. Ayan, Mai. Ito sa pagdating sa love eh. Red na red. Yan, red na red, ha? Blooming na blooming, parang bulaklak, gumamela. Kuya Bibo, Mayora, at Poppy, wala naman akong maishishare in terms of love life. Ano naman tayo? Open. What? Communications. Pero gusto ko munang i-announce na yung Pinoy na Busog, meron palang kalog hula. After this, diba? Boom! Kaya yung mga nasa Pinoy na Busog ngayon, kalog hula po tayo. And Good Vibes Pilipinas is always donating. Nagdo-donate tayo para sa mga 1,000 pesos sa Pilipinas. Every Saturday. Okay, just sandali lang. I just would like to greet Tita Nita. Hi! Watching us. Hello, Tita Nits. How are you? Sige, ano nang pag-uusapan natin? Ano ba yung mga libangan natin, ha? Yung mga nakakaalis ng depression ngayong COVID. Ako alam ko si Mayora, ha? Teacher May. Ayun. Alam nyo naman, mahal na mahal ko yung mga anak ko sa Tagalog Learning Melbourne. So, parati akong naghahanap ng mga bagong aklat. Actually, meron kaming, ang Tagalog Learning Melbourne ay may bagong biniling mga aklat. Hindi lamang namin alam kung kailan ito darating. Dahil napakahirap ng shipping sa panahon ngayon. So, sabi nila, maantala pa daw kasi nga, COVID restrictions. Pero hopefully, dumating siya bago magkatapusan ng taon. But we have a lot of new titles, so it's really good. Nice. Na-realize ko lang sa gitna nitong COVID na ito na napakarami ko palang gamit, excessive things that I have, no? Like for example, marami pala akong bag na hindi ko naman na nagagamit dahil sa naman ako pupunta kasi hindi ka naman nag-work, no? Mga damit, mga sapatos, and all these kinds of things. So, siguro, inumpisahan ko ng i-pack yung iba-iba, ipapauwi ko na sa Pilipinas kapag nagpa-box ako. Kasi, masisira lang siya pag hindi mo siya, nagagamit or naalagaan. So, might as well send it home para meron naman ako mga pinsan, mga kumare na makinabang. Aside from that, I think, meron akong isang course na I'm taking some short courses, MBA from La Trobe University kasi nag-offer sila ng free courses sa mga alumni. So I took advantage of that. So Nice. I'm working on that, looking into management, particularly in the academic setting. I'm looking into that. So that's another thing that keeps me busy. Syempre, DVD watching, movies, catching up on the books. Kasi meron ka mga books na, parang kalahati na yung nabasa mo tapos nalagay mo lang sa isang tabi, nakalimutan mo na. So I'm catching up on my reading as well, those are the things that I do. Also, cooking. I'm doing a lot of cooking. Yan. Lalo na yung mga pagkain na nami-miss ko. Like, like ngayon, nagluto ako ng sweet and sour na isda. Yung mga little things na madaling lutuin. Tapos mga things na nami-miss mo. And a lot of catching up with, of course, may mga friends ko sa Philippines through chat. Syempre, chismisan with my mom. All these
kinds of things you try to get in touch with. And also, yung mga university friends ko from here, from Australia, syempre, kumusta ko rin sila and all those things. Aside from that, nothing really fancy. Yeah, just trying to reach out to some of my friends na matagal mo nang hindi nakakumusta. And now you have some time to actually, Reach out, say yeah. hello and things like that. Yun, that's all. That's all I do. Wow, Teacher May. Very busy. Oh, ikaw Bibo, anong ginagawa mo? Busy ka, frontliner, ha? Kasi lalo si Oh. Ay, during COVID-19, syempre alam naman natin na frontliner tayo, busy talaga. May time lang din ako, wala na akong time talaga magbasa ng libro ngayon na Papi Mayora. So ginagawa ko yung Audible. So habang nagdadrive ako, pinapakinggan ko yung mga audibles doon. And then, of course, even though I'm working from home, madalas din ang reporting, diba? Talaga, pinasabi natin, technology talaga napaka-importante. So, without the technology, hindi ko magagampan yung mga trabaho natin. So, harap ako ng laptop. After that, playing with Elaine. Getting in touch with my family overseas, especially sa mami ko. So, I'm very happy na nasa bahay na siya ngayon. Happy din si Daddy. Oh, that's And then, good. advice ko din sa lahat ng sa mga parents natin, habang nandiyan pa sila, itodo nyo na. Ika nga, kung anong gusto, ibigay nyo na. So, yun, I'm very happy na every time nakausap ko si Mami, she's having a high spirit. Happy din ako sa mga friends ko who's always been there. So, nung na-hospital kasi si Mami, for me, it's the saddest down part of my life talaga ito yun. So, thank you for being there, na laging nandyan, always support. And also, sa music, most of the time, Papi Mayora, gusto ko rin talaga may natututunan akong another na instrument. So, tinaray ko rin ngayon mag-start ng mag-gitara. Pero talaga, more on drums talaga ako napupunta kasi pag nakita ko si Baby Vane, pag nakita niya akong pumapalo, kinukuha niya yung drumstick, tumupo na siya doon sa drum kit ko. Hindi pa niya abot yung yung bass drum. So, nakuha niya talaga. So, kung maging drummer, gusto ko maging singer ka. And yun ang gusto ko. Meeting with friends, especially sa business, gusto ko lagi kausap sila boss MLB. Ang Project 3, may bagong project ang gagawin ng Project 3. Madalas ko rin sila kasi mga businessman din ito, yung mga bandmates ko eh. So, yun, masarap sila din kausap ko madalas. Ano pa ba? Of course, yung always have time in praying ka nga. So, always keep on praying na sana malagpasan na tong pandemic na to, not only us, maging safe, maging healthy lahat ng mga kaibigan natin, friends, family, lahat ng kilala natin, always pray. Yun ang laging ginano. Although wala kasi time yun para magsimba, ginagawa ko, nanonood lang din ako ng online mass. And tomorrow, kay Father Orbos, nanonood ako sa TV. Ano pa ba? Singing, yan. Madalas ako kumakanta, especially pag naliligo ko. Yan, ang wife ko, sanay sa boses ko. And then, keeping in touch, like, tulad din ako ni Mayora, keep in touch with a long-lost friend from the fields. Kaya, tatawagan natin sila. Nakababata ko sa Sevels, sa St. Jude's, Malacanang, yun. Dahil ko silang kausap din. Yun lang, Papi Mayora, May. May? What about May, you? ikaw, busy sa love life, ha? Yun. One of the biggest takeaway ko talaga with this pandemic is that keep connected with people you care the most. Yun yung kasi for me international student plus new migrant sector, as in sobrang hirap that you live alone, you're living independently, your family is abroad. Well, it's a very good thing for me personally that I've got people I can call family down here. But then I feel really sad for those students like me na, because we run a program in Gawad Kaling, Australia, that we cater international students' needs. And whenever I see my email and even my phone, tatawag yung mga yan, they were saying na we need help kasi nawalan kami ng trabaho and wala kaming kakilala sa Melbourne. Yun, work really is what's keeping me busy aside from study, and professional development naman for me, personal development I should say, is emotional intelligence talaga. It's very important for us international students to be strong, to be mentally healthy.
Kasi ang hirap na malayo ka sa pamilya mo, ganyan. Tapos, you're trying to reach your dreams here, pero with this pandemic going on, nagkakaroon ka ng doubts. And, well, my personal advice is have someone that you can really talk to. Like, walang filter about your feelings, about your thoughts, Ay. about your plans, ganyan. Ay. Kakakilig. Walang filter, ha? Parang kinikiliti dun, ha? Sa mga filter na yun. Jordan is Hi, watching. Jordan. How are you, Jordan? We miss you, Jordan. Miss you, bro. We miss you. Kasi having a person, hindi lang naman love life, even best friend or friend, having the one specific person aside from your family na talagang masasabi mo lahat. Kasi aminin natin, hindi mo lahat nasasabi sa pamilya mo. Minsan nga nasasabi mo pa lahat sa friends mo o sa isang tao lang, di ba? So, yun lang. For me, most important thing talaga is emotional intelligence at the moment. I'm lucky enough that I still got work, studies going well. Wala na akong assessment, tapos na ako. Nice. Matutulungan na ako sa assessment ko. And then, yun lang. Tama si Kuya Bibo, when you got time, spend time with your family, online. Talk with them, really. Tell, yung mga lang, even the simplest thing kasi yung gusto ng magulang natin, kahit na alam mo yung kahit na smallest, simplest thing na nangyayari sa atin, they want to know everything. And, yun lang. As in talaga, go international students, kaya natin to guys, walang bibitiw. Go! Oo, kaya natin yan. So, may nagpapatanong hindi ko na napabanggitin nagtatanong, strict daw ba si parents? Yeah. Ako, strict ba ang parent? Nag-message sa akin, nag-PM. Parang ako, strict ang parents ko, saka kanin lang talaga ang ang focus ko, Parents ko. Oo, sige bro, nasagot na Hindi daw strict ang parents niya. Okay. Strict lang yung puso niya. What? Diretso na po kayo sa inbox ko na kay Kuya Bibo. Diretso na daw. No, diretso na kayo. Hindi naman yan. Sumasagot naman. Rekta mo na bro. Musikero siya, musikero. Okay, sabi ni Jordan, hey guys, happy Saturday. How are you, Jordan? Hi Jordan. Nakasama natin. Tito Walter is watching. Hello, Tito Walter. Sir, kamusta? Ako naman. Mm. Okay, number 1, pag nasa work pa rin tayo, we're very lucky, we're very fortunate na may work pa rin tayo. And since may work tayo, hindi rin tayo nakakalimot mag-share ng blessings kahit, di ba? So, ganoon pa rin yung community service natin. We're still collaborating with 5Bs, with Puso, with Gawad Kalinga. Actually, last Sunday, we had a very wonderful management meeting. 4 hours na naman kami. Kasama yan si Mai sa Gawad Kalinga. And 4 hours yun, straight. And we've contacted and we meet new people from the Philippines, and we have many projects for you guys na pwede natin mabigyan ng pansin, hindi lang dito sa Victoria. So, meron pa tayong bagong ibibigay na parang charity sa mga susunod na, di ba, mga panahon, hindi lang dito sa Victoria. And, pangalawa, pag naboboard, syempre, hindi lang puro trabaho iniisip mo, hindi lang puro family, yung aking iPad, medyo puno na ng mga selfies ni baby. So, sabi niya, hi guys! Vlogger? What? And, marami din akong mga friends na since nawalan sila ng trabaho, they wanted kumontak sa akin, pwede ba tayong mag-gaming, papi? So, kasi, yung mga dati kong kasama, nag-reach out sa akin, gusto nila akong makasama ulit sa gaming, sa Call of Duty, and also sa NBA, just to support them as well, through, di ba? Para mayroon din silang mental, di ba? Meron tayong responsibility para masuportahan yung mental state nila. Yung sabi ni Mai. And, akin ding, kasi number 1 akong fan nito, ng books, dati. So, kung anong books to? Di ba? Ito. Ang Arthur. Kilala nyo to, ito yung sumikat. Aba, nakakabasa na pala ako. Yan, Bobong Pinoy.
Si Bob Ong. And, Nahirap na ako niyang book na yan. sige, kunin mo rito. And, ang pinaka number 1 kong talagang collection nung high school pa ako, anong college is Pugad Baboy! Pugad Baboy. Lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan o. 4. So, ito nakakalibang. Kasi, Yes. sa Inquirer pa dati, binabasa ko to nung lumabas yung book niya. It's so ni Paul good. Medina. Ay, nakakalibang. Nakaka-good vibes. Lalo na yung mga jokes na to na yung tumatawa ka habang nagbabasa ka lang. So, ito yung masarap basahin. Kasi bigyan ko kayo ng isang nitong Pugad Baboy, ha? Itong kalaboso. Okay, sige. Yan, kalaboso. Sabi niya, kasi nakulong si Bob. Ayan, Okay. nakulong si Bob. Ngayon, sabi niya, napakamalas ko naman. Ngayon lang ako nahuli ng jaywalking. Kinulong pa ako. Tapos sabi niya, puro may tattoo pa naman tong kasama ko. Baka magulpi ako dito. Tapos tinanong siya ngayon ng isa, Kosa, anong kaso mo at nandito ka na? Sabi niya, para masabing angas, murder. so natigilan yung ano. So, sino bang pinatay mo, Kosa? Sabi niya, yung siga sa amin. May atraso ba siya sa'yo? Wala naman. Bakit mo siya pinatay? Sabi niya, matanong kasi. Nawala kayo dun sa frame ng comics, nawala yung mga niya, nawala. Kasi sinabi matanong. Yung mga kanting mga ganito lang good vibes na joke. Tapos biglang tumawag yung pulis. Roberto Lamon, makakalaya ka na. Aba, bakit ganun? Ang bilis naman, sabi ko, Bernard. Hindi naman murder yung kaso ko eh. Jaywalking lang, nasindak ko kayo, no? Tapos sabi na, bayaran mo muna tong fine sa jaywalking. Ho! Pamasahe lang ho ang dala ko. Kung gayon, diyan ka muna. Sabi ng mga sabi niya dito, Mami! Gugulpin siya. Yung mga ganong jokes na simple and hanggang ngayon, since naubos ko ng basahin to, reminisce lang, pero ang ganda na may collection na Pugad Baboy collection. From 1 to 24 books meron tayo niyan. Pero yung Bob Ong, papahiram ko sa ito. Nice. Kasi Tagalog talaga to. Marunong Tagalog. Very good writer. Ayan. And hopefully, kung meron din kayong mga ginagawang mga libangan dyan, mga ka-good vibes, i-share nyo naman sa amin. Diba? Para mabigyan naman natin ng konting hints, konting ideas yung ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas. Lalo yung mga tulad ni Mai na nag-iisa daw. Yes. So, wala daw. Papi Mayora, sorry, pwede rin sila magbigay ng mga reviews sa mga series sa Netflix, diba? Yung mga inputs. Yes. Diba yung pinanood ko dati sa The Last Kingdom, pwede sila magbigay din ng mga inputs. Rekomendado mo itong gusto ko yan. Series na to. Mga ganon, pwede to sa Good Vibes Pilipinas. And then we can collaborate with you. Ibigay namin sa inyo yung aming Zoom para masama ka sa amin. Sali naman kayo, mga good vibes. Pag-usapan natin yung mga ganong reviews. For example, yung Probinsyano, 'di ba? Ano yung masasabi? Hindi, yung mga tulad nung The Kingdom, 'di ba? Yung yung parang zombie. Hindi, may isa pa yung zombie TV series ng Netflix series na 2 ng season. Ay, Korean ba yan? Oo, ang ganda. Akala ko, pinanood ko yun, 2 gabi lang, ubos. Ang ganda. COVID wala tayong magagawa Pero ang ganda. Ang ganda guys, ang ganda guys. Yung Papi Maya, Spartacus, mga ganun. Ay, ayoko nun. Merong mga masasidhi doon, bata pa ako. Hindi, ulit tayo sa history. History ng Rome. Basta ang mga tema mo ay tipong mga medieval, kingdoms. Talagang maraming mga karahasan at, Di, okay lang ako sa karahasan, pero yung mga yung mga explicit, oh my God! Oh. Sabi na. Ayoko manood ng mga ganyan. Parang, gano'n. No! Natapaman natin yung mata natin na doon tayo sa history. History ng Romans. Diba? Doon tayo napakinggan. Ganun talaga tayo ng mga reading. It's part of the drama. It's part of the intrigue. It's part of because if you're looking into
those kinds of film, ano yan eh, it's power, wealth, and sex. Laging ganon. Yeah. So it's part of the theme of kingdoms, medieval times. Kaya tinatakpan namin yung mata namin. Oo, tinatakpan namin yung mga ganun. Oy, isa pa mga kapes. Sa mga nandun kami sa history talaga. Yun ang talaga. Nag-add kami ng reading. Ganyan. It's part of it. Isa pa mga ka-besties, isa ko pang gustong i-share sa inyo na magandang libangan, mga stand-up comedies sa Netflix. Saka sa Prime. Ang ganda! Lalo na yung mga Kevin Hart, Jokoy, Kevin Hart, Jokoy, tapos yung kay Iglesias. Ang gaganda ng, malilibang ka minsan, ubos na yung yung gusto pa rin panoorin, kahit naka 12 hours ka na sa Netflix. Just to, para mawala yung depression. Alam mo na, depressed ka na sa balita. Ano yun? Sorry? Bakit na rin ang indie films? Hindi Indie films, oo. Indie films are always good. Kay Palo Contis daw Tsaka Oo, ayoko nun. Nakakaiyak. Yeah, Andy. Yan, diba, papi? Hindi ko pa napanood. Sabi ni Mrs. panoorin daw namin, paiyakin mo naman ako. Itong mga vulnerable ang mga times ko, mga moments. Marulupok yung mga times. Oo. Ano ba yun? Hindi ko alam ko yung ano ba yun? Night and Day ba yun? True Night and Day. True Night and Day. Ayun yata yun. Oy, gawin niya natin yun. Panoorin niya natin yun tapos i-feature natin next week. Sige pa, isa niyo yung link para mapanood. Tsaka invite tayo ng isang good vibes na gustong sa atin. Para at nakarelate ng bonggang mo. Mga ako, walang iiyak ha. Yan. Gusto ko yan. Walang iiyak. Walang iiyakan yun. Kasi uso yung BL series. Ano yun? Yung sa mga lesbian series. Sobrang in siya. Isang ka-good vibes natin na True Night and Day and someone na into really BL series. Para bongga, di ba? Anong BL? LGBTQ. Yes. LGBTQ. Okay. Yun. LGBT community. Okay. Yun. Okay. And even here. Sa Netflix, marami na rin nun. Marami na rin sa Netflix, di ba? Naku, baka lumabas yung tunay kong anyo. Churba, papi, churba. Baka yung dugo ko maging blue. So, yun. Yung Mrs. Spartacus, meron din ganun na LGBTQ. Kasi pa ng romance din talaga. Pinapasok pa rin yung Spartacus. Anyways. Alexander the Great niya, bading daw si Lahis daw yan talaga Chismis ko lang, sabi sa akin ni Constantine Ba? Merong ganon, merong issue na ganon. Sobrang fond siya sa kanyang BFF, diba? Okay. May isa pa palang balita tayo na sabi ni Ate Melba Marginson, kasama natin sa Kafubi, and yung yung director ng The Silent Witnesses, sabi niya, meron daw siyang, actually yung, alam mo yung The Correspondents sa Pilipinas, yung GMA Correspondents. Magkakaroon daw tayo, di ba, dati pa, magkakaroon tayo ng parang review. Di ba? Yung mga, yung mga, parang TV series nila dati, yung mga investigative journalism, tapos papanoorin natin, and then we're going to react. Maganda nga yun. And also, yung mga authors noon, yung mga talagang naging correspondent, makakasama natin mismo sa Zoom. Which is good. Nice. Looking forward for that. Which is, kailangan din natin ng konting contribution from ating mga good vibes. Kaya nga sabi ko, hindi lang tayo dapat involved sa ating mga chat group, then chat natin. If you wanna take part, na mag-contribute, we're happy to have you guys. Di ba? Yes. Pero mas interesado ako sa buhay ni May. Kumusta ka? Yeah. Talagang binabalik-balikan Oo. Kasi na-intriga talaga ako. So pwede ko rin pa Mayora, may yung good vibes news, di ba? So ipasok na rin to yung Filipino high schooler, si Maxine Tristan. Nakasama siya sa New York Times. Wow! Nakasama sa podcast. So Filipina, New York High School, Maxine Tristan
Magtoto has been recognized the New York Times Student Podcast Contest for her own Modern Divergence Opinion segment. So mabuhay ka. So pumasok lang Mabuhay. ako 2020 July 17. So mabuhay. Good vibes balita tayo, Papi Mayora May. Oo. So binabati ko rin aking best friend Let. Again, shout out to you Let. Oh, hi Melvin! He's watching. Melvin Akala ko ako. Yeah. Kuya Mars Salazar is watching. Hello Kuya Mars, mabuhay. Ay, siya nga pala, meron nag-share sa atin. Nag-share ng ating podcast, si Jojo de los Santos, ha? Ano natin Jojo, to, kasama natin sa Ireland, pero sabi niya, sinishare niya to kasi maganda daw yung ano natin, yung talakayan natin, hindi daw masyadong bias. Kaya sinishare niya, ito daw yung content na marami daw, di ba? Maraming description, hindi lang puro hate, di ba? Ito sabi niya, yung palang nagsalita na sa digong na out ng ABS-CBN plus yung mga congressman ay mga personal agenda din. So, ibig sabihin, na sinishare niya tong ating itong live video because of that. Thank you very much, Jojo de los Santos. Yan, Papa Jojo de los Santos, thank you very much. We commend and thank you sa paggawa mo ng ganito because we are really reaching out sa ating mga Filipino, hindi lang sa Australia, kundi sa ibang bansa. Yes. So Philippine Times also watching natin. Philippine Times! Hi, Jordan. Si Papa, ating Papa. Besties, ano ba yan? Wala na naman tayong oras. Bitin na bitin. Parang oras, napakabilis talaga pagka tayo ay mainit na nagkakatalakayan. Pero bago tayo magpaalam, may question lang ako kay Papi. Papi, ilan naman ang maswerteng mananalo sa kalubhulan ninyo mamaya? Ay, mamaya siya nga pala, may ka-collaboration tayo, si Pinoy na Busog. And we're waiting for the logo, yung logo niya because kailangan branded na si Pinoy na Busog. So, nakakatawa naman yan, Papi. Ilalagay natin yan sa ating live stream para masuportahan. Kasi hindi kami club mentality, no? Wala kang club mentality ito. We support kung ano naman yung dyan, kung ano yung merong mga businesses dyan, yung mga may matitinding, di ba, purpose sa buhay, sinusuportahan din natin. Yes. So, mamaya, 1,000 pesos uli. Ata. Boom! So, binabati ko rin pala lahat ng student namin sa Learner Sub, sila Kuya Brendon, the Sarabia family, they're always watching. Hello, Learner Sub students. And sabi ni Brent Trevor, bitin naman daw siya. Bitin. Bitin? Bitin na bitin. Hi Brent, ingat kayo sa binangonan. Ayan, Mayora. Brent, huwag kayo masyado mag-iinom dyan, ha? Walang... Hinay lamang. Bitin daw, bitin talaga. Pero sana magkaroon tayo ng radio uli. And hopefully next month, may headquarters na kami next month. So, Godspeed and also binabalita rin namin na nag-apply kami ng grant from Victorian government para masuportahan ng Good Vibes Pilipinas Incorporated. Yan. Sana mabigyan tayo ng suporta ng Victoria and para mapatindi pa rin yung aming community service sa inyo. Yan. Yep. Last words na tayo. Wala na tayong oras, mga besties. Ano po na? Okay. Sige, uumpisahan ko na. Marami pong salamat muli sa inyong pagtutok, sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin gabi-gabi ng Sabado. Ito pong muli ang inyong Mayora Mered Safra, nagsasabing good vibes po lamang. Bunso? Thank you everyone for watching. Maraming salamat po. And for international students, kapit lang. Kaya natin to, guys. Alright. Ako na po si Bibong Santos na sabing stay at home, keep yourself healthy, and do acts of kindness and have faith in God. Ayun. And we're, again, isang Sabado na namang tungataging-ting at talakayang matindi. Kahit pa paano. And sa ngalan po ng aking mga kasama, mga kapatid, sa Good Vibes Pilipinas family and sa aming sponsors na kanina pa umiikot-ikot dyan. Ayan. More love to you guys. And ito po ang yung Papi Melvin Mata nagsasabing, Good Vibes Pilipinas! Boom!
Ganito yun, oh. Nagigil pa ako, Hindi, nagigil. ganito yun, oh. Siyempre, malaki yan, oh. Paliliitin muna, paliliitin. O kaya, bil-bil ko yan, oh. Kung si May ganito, ako ganyan, oh. Boom! Yan. Meron pa pa. Ayan. Wow. Ano yung good vibes? Bye-bye! Hanggang sa muli! Text kayo sa amin. Text kayo sa amin.